Praise God. Praise God. Praise God. Sige po, sabay-sabay po ng malakas at may pananampalataya. In Christ, I am alive, anointed, and gifted with supernatural ability to do the will of God. In Christ, I am blessed to be a blessing to my church, family, workplace, and community, and to the world. In Christ, I am a recipient of God's great and faithful promises. In Christ, I'm confident that God will finish the good thing that He has started in my life. In Christ, I'm devoted to pray, study, and meditate His Word every day to prosper and succeed in life. In Christ, I'm empowered by the Holy Spirit to fulfill my life's purpose and God-given dreams to reach the fullness of my destiny. In Christ, I am protected, and no weapons of the enemy shall prosper against me, for Jesus' blood covers me. In Christ, I am forever grateful for His love, grace, mercy, forgiveness, eternal life, wisdom, guidance, and overflowing provisions. I believe and declare this is my year of breakthrough and promotion. For I am abundantly blessed in Christ forever, and no one can change it. Today, I'm going to receive the seed of the Word of God. My heart is prepared, my mind will be renewed, and my life will never be the same. I will get stronger, wiser, and better to live a life of victory, success, and significance, all for God's glory. Father God, once again, we just want to thank you for this wonderful night na kung saan ay kasama namin muli ang iyong banal na presensya. Continue, Lord God, to teach us, to correct us, to instruct us, O Lord, upang aming pong buhay mas lalo pa maging kaaya-aya para sa iyong kaluwalhatian lamang. Allow your Holy Spirit to speak through me mightily that upang ang inyong mga anak, Panginoon, ay muli pong ma-empower, ma-inspire, O Lord, lumawak pa ang kanila pong pananampalataya sa iyo at madagdagan pa ang pagtitiwala at paniniwala sa iyo, O Lord. Father God, once again, we thank you, Lord God. We are here, Lord God, for a great time. We believe, Lord God, that you are going to give something new, mga bago biyaya, pagpapala sa iyong mga anak, O Lord. Hallelujah. Sa gabing ito, we will come out, Lord God, from this place, Lord God, a better person. In this place, in the mighty name of Jesus. And everybody says, Amen and Amen, Amen. We can all be seated in the presence of God. Hallelujah. Ako po tuwang-tuwa dahil tayo po ay puro na. Praise God. Kanina po, kala ko mangilan-ngilan lamang po kami. Pero purihin po ang Diyos kahit na po gabi ay kayo pa rin ay humahabol. Okay? Praise God. Alam ko that some of us, umuwi po tayo, medyo late na. Pero hindi po sayang. Wala pong sayang sa ating pong mga ginagawa. Lahat po ng mga bagay na ating pong ginagawa ay hindi po lingid sa ating pong Panginoon. And He rewards those people who are faithfully coming week after week, Wednesday after Wednesday. Hallelujah. Dahil alam ko na ang buhay po ninyo ay patuloy na iaangat ng ating po Panginoon. Amen. Sino ba naniniwala sa mga pangako po ng Panginoon? Okay. Di ba nga, yung iba nga, pinaniniwalaan natin kahit pangako ng tao. Tama, pero nadi-disappoint tayo. Di ba? Meron nga kasabihan na promises are made to be broken. Okay? Pero hindi po yun sa Diyos. Dahil ang Diyos po natin ay tapat at totoo sa lahat-lahat ng kanyang mga pangako. We are here, why? Because of the promises of God. Tama? Pangako niya na one day that we will see Him in heaven. We are here. Bakit? Kasi may pangako siyang pangapagpapala. Tama? Na pagka tayo pumupunta sa Panginoon ay meron nakalaan na biyaya, pagpapala, kasagutan sa lahat-lahat ng ating pong mga panalangin. We are here to die. Bakit? Kasi sinabi niya na kung sino ang kanyang mga anak ay kailanman ay hindi kukulangin. Tama? Kaya sabihin mo nga natin sa tabi mo, hindi ka na kukulangin. Okay, palaging sobra-sobra ang pagpapala ng Panginoon sa ating pong buhay. Kaya sa gabing ito, pag-usapan po natin is claiming God's great promises. Okay? Mabuti po ba o masama ang i-claim po natin ang mga pangako ng Diyos? Mabuti. Of course, claiming God's promises, God's great promises, hindi po ba? Ito po yung bagay na dapat po ay palagi pong ginagawa natin bilang mga Kristiyano. Okay? At sabi po sa Bible, sabi po doon sa, nagre-research po ko, ilan ba talaga yung promises na sa Bible? Pero wala po talagang definite na numbers. Pero naglalaro po sa from 3,000 to 30,000
promises. So ang tanong, ilan na sa mga pangako ng Panginoon ang pinanghahawakan mo? Ayan, medyo nag-iisip-isip ngayon. Okay. Amen. Okay. Why God? God is great, and one of the great reason why He is great is because of His great and faithful promises. Siya ay dakila. Bakit? Sa kanyang mga malalaki at mga dakila at tapat na mga pangako. Okay? Alam niyo po ba, from the start to finish ng Bible, from Genesis to Revelation, ay punong-puno ng mga pangako ng ating pong Panginoon. What is promises? Promises is simply a declaration of His intention to graciously give His gift to every believing recipient. Okay? So sa Tagalog, ano ba ang pangako ng Diyos? Ang pangako ng Panginoon ay deklarasyon ng kanya pong intensyon na ipagkaloob sa mga anak niya na naniniwala sa kanya. Okay? Naniniwala po ba tayo sa ating pong Diyos? Okay, amen. Hallelujah, praise God. And then His promises is an expression of His love. His promises is an expression of His grace. Ito ay expression ng kanyang pag-ibig, ng kanyang biyaya. Ito ay expression ng kanyang awa, ng kanyang pagkalinga, ng kanyang naisi, ng kanyang gustong mangyari niya sa ating pong mga buhay. Yung plano niya sa ating pong mga buhay. Okay, hindi lamang po para sa buhay nito, kundi para po doon sa yung kinabukasan and then of course to the life after this life. Okay? Kaya ang pangako niya mga kapatid ay hindi lamang sa iyo. Pangako ng Diyos ay para din sa iyong mga pamilya at sa mga minamahal. Kaya tayong lahat ay gagamitin ng Diyos, hindi po ba? Para sa ating pong mga pamilya. Huwag po nating hintayin na yung pamilya muna natin na magbago. Hinihintay ng Panginoon na ikaw muna ang magbago. Okay? Wow, pahinaan ng pahinaan. Amen? Sabihin mo nga sa clip mo, kaya ako nagbabago na ako eh. Okay. Ang magandang pagbabago, hindi yung negative na pagbabago. Okay? Kaya lang po, nakakalungkot. Napakarami po mga pangako ng Panginoon, pero hindi naman po natin minsan inaangkin sa ating pong buhay. Kaya makikita po natin sa resulta, bakit ganun? Pareho lang kayo nag-church, pareho lang ang trabaho ninyo, pareho lang ang oras, pareho kayo nag-serve. Pero bakit minsan nakikita po natin na mas nakakatanggap siya ng mga pagpapala ng mas sigit sa iyo? Okay? You don't know. Baka mamaya, in His private time, mas marami po siya mga kiniklaim, marami po siya mga pangako na patuloy niyang inuulit at binabanggit sa kanya pong buhay at kaya naman yun ay nangyayari. Kaya kung gusto mo ma-expedite, kung gusto mong mapabilis ang pag-asenso mo, ang breakthrough mo sa iyong buhay, ay dalas-dalasan mo na ang pagkiklaim ng mga pangako ng Diyos sa iyong buhay. Amen? Hallelujah. Praise the Lord. Kaya nga po si Abraham, sabi ni Abraham, Abraham never wavered in believing God's promise. Ang bawat Kristiyano dapat ay hindi po nag-aalinlangan. Ang bawat Kristiyano ay dapat hindi nagdududa. Ang bawat Kristiyano ay hindi po dapat na minsan ay urong-sulong. Okay? Nag-church pagka-inspired. Okay? Pag may problema, ayaw na mag-church. Okay? Amen? So dapat po ay we should always be inspired. We should never waver in believing God's promises. Dahil ang pangako ng Diyos ay tapat. Ito lamang po yung pangako na kung saan ay mangyayari. Okay? At pinatunayan na po yan ng Diyos sa kanya pong mga salita naman nangyari po yung mga pangako po niya sa ating pong mga unang mga ninuno. Pero meron po mga pangako ang Panginoon na hindi na po mangyayari sa ngayon. Okay? Tulad ng pangako ng Panginoon kay Zara na manganganak siya ng 90 years old. Okay? Tama? Si Abraham, magiging tatay siya sa loob ng 100 taon. Okay? Hindi na po mangyayari yun. Sa kanya lamang po, ipinangako po yun. Okay? Tama ba? So, okay, kaya wala ka na mangarap. Okay, kung nag-40 ka na, di ba? Medyo mahirap-hirap na. Okay? Praise the Lord. Sabi dito, and then let us hold tightly without wavering to the hope we affirm. Kaya pangawakan mo maigi ang lahat ng mga pangako ng ating pong Panginoon. Paano mo pinangahawakan ang pangako ng Panginoon? Ibig sabihin, magsusulat ka ng pangako, hawakan mo ganun.
Pangahawakan, ibig sabihin, palagi mo siyang inuulit, palagi mong nire-remind ng iyong sarili, palagi mong iniisip, lagi mong pinagbubulay-bulayan. Minsan ay iyong binabanggit pa ang mga pangako ng Diyos sa iyong buhay. Amen? Pero kung kayo po ay magme-meditate, more likely, dapat po ay sa lugar na kung saan ay sa pribadong lugar, sa kwarto ninyo. Baka naman nasa San Malo kayo, nagsasalita ka na. Okay. 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 Praise God. Kaya po, sabi daw, for God can be trusted to keep His promise. Mapagkakatiwalaan po natin ang ating Panginoon sa pagtupad sa lahat ng Kanya pong mga pangako. Okay? So, He can be trusted about His promise about healing. He can be trusted about His promise about His protection. He can be trusted about His promise in provision. He can be trusted about His promise in direction and even in our salvation. Di po ba? Kaya po napakahalaga na patuloy po nating inuulit-ulit ang pangako ng Panginoon sa ating pong buhay. Bakit? Para sa ikabubuti mo yan. Ba? Sa ikabubuti ng mga anak mo. Dahil kung ano ang mangyari sa iyo, yun din po maaari pong mangyari sa iyong mga anak. At hindi lamang po yung anak mo, maging yung anak na magiging anak mo, yung magiging apo mo, yung mga descendants mo. Kaya yung pagbabago ng atin pong lahi, kapatid, ay magsisimula sa iyo. Okay? Amen? And then God's promise about your future. May pangako po ang Panginoon sa iyong kinabukasan. God's promise about your future are certain because it is in His control. Okay? Kaya tayo po, ibigay na lamang po natin sa Panginoon ang ating pong kinabukasan. Wala ka namang magagawa kaysa mag-worry ka na mag-worry. Di ba? Palagi mo na lang sabihin, Lord, ang aking kinabukasan ay nasa palad mo. Okay? Palagi po natin isipin. Huwag mo na isipin na, parang di mangyayari. Palagi mo isipin, may mangyayaring maganda pagka ikaw ay nasa Panginoon. Okay? Kaya don't put your whole trust about people's promises. Diba? Hindi naman po tayo na hindi magtiwala sa tao, pero may ilagak lahat. Diba? Magtira ka ng konti. Kasi if you will put your trust on people, minsan madi-disappoint ka. Diba? Sa mag-asawa nga, diba? Minsan nagkakaroon po ng disappointment. Akala niya yung gagawin. Hindi mo naman pala sinabi. Tuloy, nag-away tuloy kayo. Okay. Yung mga babae, sabihin na lang ninyo. Hindi yung pakiramdaman pa. Di ba? Minsan magdadabog-dabog ka dahil asawa mo yung nagagawa. Hindi mo naman sinabi. Ang mga lalaki, hindi po madaling mag-catch up. Mahina po ang discerning ng mga lalaki. Sabihin nyo na lang ng direkta. Okay? Kaya, don't put your whole trust on people's promises, okay? Lalo-lalo na po sa inyo pong career, sa inyo pong mga negosyo. Huwag. Okay? Bakit? Ang tao nagbabago. Nagbabago isip niyan. Okay? Sinabi niya, sasama kita, di ba? Napagod, nagkaroon ng something. Oh, wala na. Iniwan ka na. Tama po? Kasi po nagbabago ang panahon tama? So, wag po nating ilagak ang lahat-lahat ng ating pong pagtitiwala sa tao. Pero, I tell you, frankly, ilagak mo ng 100% ang pagtitiwala mo sa Diyos. Okay? Praise God. Sabi Jeremiah 29:11, for I know the plans I have for you. Kanino plano? Sino nagplano? Ang Diyos. Hindi po ba? Says the Lord, they are plans for good. Masama po bang plano ng Diyos? Mabuti. Okay? And not for disaster. Kaya po ang buhay nagkakaroon po ng disaster. Bakit? Kasi malayo kay Lord. Diba? Nagiging miserable ang buhay. Nagkakandaloko-loko. Di ba? Kaya po napakahalaga that we should trust God's plan in our lives. And then sabi niya, to give a future and a hope. Okay? So every Christian must be memorizing this verse. Dapat po ma-memorize po natin lahat ito. Bakit po? Kasi po, ito po yung pinangahawakan po natin pangako para sa atin pong kinabukasan. Okay? To give you a future and a hope. So God's purpose for your life will always prevail. Ito po yung mangyayari.
Pangako ng Diyos sa iyong buhay, ito po yung mangyayari. It cannot be stopped by any human being. Hindi po ito po pwedeng pigilan ng kahit na sino mang Herodes o Herodias. Okay? Ng tao. Pagka ikaw ay lumakad sa layunin ng Panginoon sa iyong buhay, kahit na po ang demonyo, hindi ka kayang pigilan. Hindi kayang pigilan ng demonyo, magmula 10,000 demonyo, hindi kayang pumigil sa plano ng Diyos sa iyong buhay. Okay? And it will prevail. Why? Why? Because God's promises will always prevail. Ito po ay patuloy pong mananatili. It will prevail in people's lives and circumstances. In Proverbs 16 verse 9, sabi dito, we can make our plans. Pwede mong gawin ang lahat ng pagpaplano sa buhay mo. But the Lord determines our step. Siya po yung gumagawa. Tulad po ng shinare kanya ni Sister Lenlen, nagplano po sila, na computer ang kanilang gagawin ni Paul, pero meron pong binigay na panibagong abilidad ang Panginoon kay Paul. Di po ba? At yun ang kanila pong pinagtutuunan ng pansin, okay, about photography. Amen? Hallelujah. Kaya sunod ka lang kay Lord. Sabi mo sa tabi mo, sunod ka lang kay Lord. Maganda ang plano ni Lord sa iyong buhay. At ang pangako po ng Diyos to guide us when we are confused. Alam niyo po, life is sometimes confusing. Hindi mo naniniwala, minsan nakaka-confuse po ang buhay. Paggising mo pala ng umaga, na-confuse ka na. Di ba? Bakit? Pag alarm mo, hindi mo malaman kung gigising ka na. O, dadagdagan mo pa ng 5 minutes. Okay? Tama? Okay. Di mo ba? It's confusing. Life is confusing. Marami po tayong mga desisyon na ginagawa, pagmulat na pagpulat lamang po ng ating pong mata. Sa almusal, confusing ka na kagad. Mag-almusal ba ako o hindi? Di ba? Magda-diet na ba ako o bukas na uli? Diba? It's confusing. Pero ano po ba yung mga benepisyo pagka tayo po ay may gabay na nagmumula sa ating po Panginoon? Unang-una sa lahat, you are safe. Hindi ka maliligaw. Di ba? Yung mga desisyon mo ay it falls on the right places when God is on your side at siya yung patuloy na gumagabay sa iyo. Kahit na po marami po mga obstacles, marami po mga balakid sa iyong mga buhay, nalalagpasan mo. Di po ba? Lumalakas ang loob mo, tumatapang ka. Okay? Bakit? Because God is guiding you. Pagka ikaw ay ginaguide ng Panginoon, doon nag-grow ang iyong spirituality. Okay? Kasi nakakasunod ka eh. Nakakasabay ka. Kaya sabi sa Proverbs 9 verse 9, sabi ito, instruct the wise and they will be even wiser. Kaya yung katabi mo, matalino yan. Lalo pang tumatalino. Okay? Parang hindi ka naniniwala. Okay? Hindi ba? Okay? So, alam niyo po ba ano po yung kalaban po ng pagkatagumpayan? You know what is the enemy of success? Is unteachableness. Ibig sabihin, hindi ka na marunong magpatama. Hindi ka na maturuan. Lahat alam mo na. Hindi po ba? So yun po yung if you have an unteachable spirit, you will fail in business. You will fail in your career. You will fail in family. You will fail in your life. Kasi hindi ka na marunong magpaturo eh. Palagi na ikaw yung tama. Amen? Kaya po it's very, very important for us to have a teachable spirit. Si Moses nga, nanalangin niya, sabi niya, teach me to number my days aright, that I may grow in wisdom. Turuan mo ako na bilangin ang aking araw, na gawin ang aking kalendar, yung daily, yung weekly, yung monthly, para ako ay magkaroon ng karunungan. Okay? Amen? Hallelujah. Kaya let us all be teachable. Matuto po tayo, Panginoon, give me a teachable spirit. Kasi po, mahirap po minsan yung ikinukorek ka. Minsan masakit eh. Tama? Kasi yun po yung ating pong nature. We are very proud people. Ayaw po natin na, hindi, kasanayan ko na to eh. Marunong ka pa sa akin. Di po ba? Tama po? Pero kung tayo po ay magkaroon po ng teachable spirit, I guarantee you mga kapatid, you are on the right path at sigurado ikaw ay magtatagumpay sa iyong buhay.
Okay? Praise God. So, Deuteronomy 30 verse 19, today I have given you the choice between life and death. Nakakatuwa ang Panginoon, ano? Talagang nilalatan niya sa atin ang kanyang salita. At ang nakakatuwa nun, pagka siya ay nagbigay ng exam, binibigay niya rin yung sagot. Para nung minsan po nag-aaral po kami ng driving sa Pilipinas. Sa Pilipinas, nakakatuwa talaga. Written exam. Sabi ko, parang hindi ko po yata alam ang sagot dito. Yun yung sagot, oh. Nakalagay po doon sa sa kanilang counter yung pong sagot. Praise God, okay? Kaya love na love ko ang bansang Pilipinas eh. Pag nagbigay sila ng exam, may sagot na. Okay? Sabi so, now, I call on heaven and earth to witness the choice you make. Oh, that you would choose life so that you and your descendants might live. Okay? Alam niyo po ba ang resulta ng buhay ninyo ngayon? I always say this. The result of your life today is because of the choices that you made yesterday. And the result of your life tomorrow, in the future, ano po ang mangyayari? Is because of the choices that you will make today. Dahil sa mga bagay na pipiliin mo ngayon. Kaya piliin po natin palagi, let's continue to be wise in choosing in all our decision making. At kakailanganin po natin ng mentor, kakailanganin po natin ng salita ng Diyos, kakailanganin po natin ang ating pong Panginoon para tayo ay mapaayos lalo ang ating pong buhay. Okay? Sabi dito, and then that your descendants may... Alam niyo po ba yung inyo pong, kayo po pinili po ng Diyos para mabago ang inyo pong generation. Okay? Kaya yung mga anak po ninyo, gusto niyo pong lumaki na maayos, gusto niyo pong lumaki yan na mga influential, hindi po influencer TikTok o influential, na magkaroon ng impact sa society. Okay? Kayo po yung tutularan nila. Kaya pag-church is only a simple thing na dapat po natin ginagawa, mga kapatid. Simple thing pero pong magkakaroon po ng impact. Hindi impacto okay? Impact sa buhay ng iyong mga magiging sa mga anak, magiging anak. Okay? Kasi bakit? Kasi pagka natuto ka, naging marunong ka, naging maayos ang buhay mo, siyempre susundin yung mga anak mo sa iyo. Diba? Kung ano yung nakikita po sa atin, yun din po yung gagayahin nila. Okay? It's the same with me. Kayo kung ano yung nakikita nyo sa akin, yun din ang gagayahin ninyo. Di ba? Ngayon marunong na kayong ngumiti kasi si pastor ninyo palagi nakangiti. Di ba? Hindi po halata. Marunong na rin kayo magsuklay kasi si pastor palaging hindi nagugulo ang buhok. Okay? Amen? Sabi ito sa Proverbs chapter 3 verse 5 and 6, trust in the Lord with all your heart. Do not depend on your own understanding. Okay? Magtiwala po tayo paano tayo magtitiwala sa Panginoon? Magtiwala sa Kanyang salita. Because the Word is equivalent to the Lord. Because God is the living Word. Tama? With all your heart, do not depend on your own understanding. Huwag mo yung umasa ka lamang sa iyong kasariling karunungan. Seek His will in all you do, and He will show you which path to take. Okay. Ano yun po, napakahalaga po ito. Yung path, palagi po akong nire-remind na Panginoon about the path. Ano po ba yung path? Ibig sabihin ng path, yung daanan. Ang buhay po natin ay, meron po tayong dinadaanan eh. Merong path para sa iyong mabuting kalusugan. Meron ding path o daanan para sa iyong financial stability. Meron din pong path para sa iyong career, para sa iyong promotion, para sa iyong breakthrough. Tama po? Nakukuha niyo pa ibig sabihin? Ano po yung ibig po sabihin ng path sa iyong mabuting kalusugan? Ang path po sa mabuting kalusugan, of course, you will be creating a habit, a routine para sa iyong mabuting kalusugan. Tama? Ano ibig sabihin? If you are eating chicharon every day, sigurado mali ang daan mo. Nakukuha ninyo? Tama? Kung palagi ka nagpupuyat, wala ka namang pinagpupuyatan, madadali ka. Diba? That's not the path for your long life. Diba? Gusto mo maging matalino. Okay?
Wala ka namang binabasa kundi post ni Marisol, ni Marites, ni Sally, tsaka ni Eva. Si Sally, si Marites, pag nagkwentuhan si Marites, nakipagkwentuhan kay Marisol, alam niyo to si Sally, nakikisali. At pagkatapos makisali, kinukwento naman kay Eva, itong si Eva naman, pa-Eva-Eva na ang sinasabi. Hindi po ba? Kung sino po ang inyong barkada, wala mangyayari sa inyo pong buhay. Kaya the path is very, very important into our life. The path for of going to heaven, meron din pong daan. Hindi po ba? The path of going to heaven, yun po yung ating pong minamaster dito. That we are devoting our time in reading the Word of God, that we are devoting our time in worshiping, we are devoting our time sa pagdidevoto po natin sa pagpunta sa church, sa pagkipag-fellowship, pag-cell group. Yun po yung minamaster po natin kasi po, heaven is eternal. Okay? Ayun po. Kaya dapat pahalagahan po natin ang mga eternal na mga bagay. Okay? Praise God. Then God's promises to help you when you are tempted. Ano niyo po ang tukso po? Hindi po tayo ligtas sa tukso. Lahat po tayo ay meron pong demonyo na palaging umaali-aligid sa atin. Na palagi kang tinetempt na gumawa ng mga bagay na ikalulungkot po ng ating pong Diyos. Kaya po, we are here to be encouragement to one another. In 1 Corinthians, temptations in your life are no different from what others experience, and God is faithful. Ang Diyos ay tapat. He will not allow the temptation to be more than you can stand. When you are tempted, He will show you a way out so that you can endure. So lahat po tayo, wala pong ligtas po dito, kaya we are here to pray for one another. We are here to encourage one another. Pagka alam naman po natin na medyo naliligaw na ang ating pong kapatiran, patuloy po tayo nagbibigay po ng pagpapaalala. Okay? And then 2 Thessalonians, but the Lord is faithful, He will strengthen you and guard you from the evil one. Meron po tayong palagi bantay. Ang Diyos po palagi po tayong binabantay, palagi po tayong iniingatan, palagi po tayong pinapaalalahanan. Gumagamit po siya ng mga tao na para kayo ay patuloy na iakayin sa tamang daan na inihanda niya po sa bawat sa po sa atin. And God promises to support you in times of trouble. Bakit? Because God is an ever-present help in times of trouble. Okay? God is our refuge, God is our strength, a never-present help in times of trouble. Okay? Hindi na ninyo alam yan. Okay? Hindi po ba? So, yun po yung God is an ever-present help in times of. Palagi po siyang naririyan pagka ikaw. Kaya wag mo sasabihin, iniwan na ako ng Diyos. Hindi kayo iniiwan ng Diyos, kapatid. Feeling mo lang yun. Okay? Actually, nandiyan siya palagi, hindi mo lang napapansin. Okay? He's always ready pagka ikaw ay tumawag sa Kanya. Kaya sa Isaiah 43, verse 2, when you go through deep waters, I will be with you. When you go through rivers of difficulty, pagka ikaw ay medyo nahihirapan, you will not be drowned. When you walk through the fire of oppression, you will not be burned up. The flames will not consume you. Kaya God's promises can comfort you when you are in trouble. Okay? Kaya palagi lamang po nating when you are sick, pagka ikaw ay merong pong karamdaman, di ba? Continue to meditate the Word of God. Ano yung meditate po natin? By the stripes of Jesus, I am healed. Okay? Pagka kinukulang ka na ng finances mo, di ba? Hindi ako kukulangin. Why? The Lord is my shepherd. I shall not lack. Okay? Hindi po ako kukulangin. Okay? Panghawakan po natin palagi ang pangako ng ating po Panginoon. And then, ang kanyang biyaya, ang kanyang kapangyarihan ay kailangan po natin sa panahon na tayo po ay nanghihina. And then, Philippians 4:13, for I can do everything through Christ who gives me strength. I-meditate po natin yan, mga kapatid. Okay? Pagpapunta ka pa lamang sa bus stop, ikaw ay papasok sa trabaho at alam mo, marami kang gagawin na trabaho. Sabihin mo, I can do all things through Christ who gives me strength. Pagsakay mo ng bus, di ba? Naisip mo, ay naku, dami kong lilinising kwarto. I can do all things through Christ who gives me strength. Pagbaba mo ng bus, di ba? Sabi mo, I can do all things through Christ who gives me strength.
Okay? Naglilinis ka na ngayon ng mga kwarto. Ang dami-dami. Nakaabang na yung mga guests nasa pintuan. Sabi, chapsin, chapsin, chapsin. Okay? Tarbahuin mo muna yan. Okay? I can do all things through Christ who gives me strength. Alam niyo po, may kapangyarihan po ang salita na inyo pong iniisip palagi. Kung palagi niyong iniisip, ay naku, trabaho na naman. Makikita ko na naman yung aking mga kaaway. Okay? Okay? Marami na naman trabaho, nakakapagod ang trabaho, nakakapanghina, nawawalan na ako ng gana. Di ba ba? So it will happen to you. Lalo ka manghihina. Okay? Bakit nakayuko na kayo? Hindi mo ba? Tama? Kasi po, yung inyo pong iniisip, lahat po ng mga bagay na ate pong iniisip, it will give you strength or it will give you weakness. Maaari mabigay itong kalakasan, maaari itong makapangpakahina sa iyo. Maaari itong magbigay ng pag-asa o maaari itong makapagpawala ng pag-asa sa iyo. Kaya po, it's very important for us to check what we are always thinking about. And then God's promises to repay those who hurt you. Alam niyo po, kahit na po cute ka, kahit na super bait ka, meron at meron pa rin na hindi gugusto sa iyo. Tama po ba? Amen? Okay. Hindi mo mapiplease ang lahat ng tao eh. Tama? May magagalit sa iyo. Hindi mo malaman kung bakit. Bait-bait mo naman. Sa tingin mo sa sarili mo. Di po ba? Okay? Pero ano po sabi po ng Bible, sabi po sa Bible is, dear friends, never take revenge. Huwag po tayong gumanti. Hayaan nyo lang. Hayaan nyo na lang. May sinasabi, sige, hayaan nyo na lang. Okay? Leave that to the righteous anger of God. Diba? Ang Diyos ang ating po tagapagtanggol. Basta focus ka lang. Okay? Lalo na sa church, di ba? Minsan, di mo nalalaman. Meron ka palang something na sa kapatiran mo. Hindi naman niya alam. Chine-check mo pa yung schedule ng niya. Ano bang oras aatin niya? Sa umaga ba yan o sa gabi? Okay? Kung umatin siya sa umaga, sa gabi ka aatin. Okay? Amen? Pero wala dito nun, ta? Okay? Dahil mabait ang mga taga-ABCF. Okay? So, an eye for an eye will make us all blind. Narinig ko po yung kay Elon Musk. Okay? Ibig sabihin, mata sa mata, lahat tayo bulag. Kaya wag na po tayong magganti-gantihan. And then God's promises to reward your service and generosity. Sino po dito yung mga workers ng Panginoon? Sige po, tayo po tayo lahat. Tayo po. Yan. Ayan, para magising naman tayo. Ayan, halos lahat. Okay? Amen. Yung mga palakpakan naman po natin yung mga nagsaserve po sa atin. Praise God. Sige po, we can all be seated in the presence of God. Maaari po tayo makaupong muli. Okay? So, God will reward you for your service and generosity. Kaya hindi po sayang. Silbi ka kay Lord. Nag-serve ka na nga, di ba? Kailangan complete pa yung tithes mo. Hindi po ba? It will never be in vain. One day you will reward what you have sown. Darating yung panahon, aanihin mo lahat ng mga bagay na tinanim mo. Okay? We have experienced it, and I'm always praying that you will experience more than what we have experienced sa mga pagpapala po ng Panginoon. Okay? Kaya next verse po natin, for God is not unjust, He will not forget how hard you have worked for Him and how you have shown your love to Him by caring for other believers as you still do. Okay? Sige po, patuloy lamang po tayo mag-serve kay Lord by serving other believers. Patuloy po tayo maging encouragement. Patuloy po tayo maging inspiration. Patuloy po nating imbitahan, hataking yung mga tao na hindi pa po nakakakilala sa ating po Panginoon. And then lastly po, God promises to keep and protect us until He takes us home. Okay. Life is short. Even we live until 120 years old, we'll also still die one day. Okay. Pero pangako ng Panginoon, patuloy niya po tayong iingatan sa mundong ito hanggang sa tayo ay kunin niya na sa kanyang kaharian. Amen? Hallelujah. But I declare, matagal pa yun. Okay, amen. You have long life,
Dahil tama ang dinaraanan mo, sinusunod mo ang pinagutos ng Panginoon at palagi mong hinihingi ang kanyang mga instructions at ikaw ay nagtitiwala, patuloy mong pinanghahawakan ang lahat-lahat ng kanyang mga pangako. Amen? Hallelujah. Sino po yung may natutunan sa gabing ito? Sige po, tayo po lahat ay tumayo. Hallelujah. Let's all pray. Father God, once again, we just want to thank you for all your great, faithful, and wonderful, amazing promises. Patuloy po naming aangkinin, O Lord, ang lahat-lahat ng iyong mga pangako. Ayaw namin na lumipas ang buhay po namin na meron po kaming na-miss na pangako at pagpapala sa amin pong mga buhay. Gamitin mo kami, O Lord, upang magiging daluyan pa ng pagpapala sa amin pong mga mahal sa buhay, sa amin pong trabaho, sa amin pong pamilya, sa amin pong spiritual family, O Lord. And I pray, Lord, hallelujah, as we continually follow you, ay makita po namin, O God, ang bunga ng aming pong pagsisilbi, ang bunga ng aming pong pagtatanim, ang bunga ng aming pong pagpapagal para sa ikaluluwalhati mo. Father God, we love you and we trust, Lord God, all your promises to happen unto us and to our family. In Jesus' name we pray. Amen.